Guys, panoorin natin yung karera ng Stage 11 2026 MPTC Tour of Luzon. So meron tayong umaagwat dito, si Jay Lucero ng team Go for Gold, Excellent Noodle, si Jomar Kamingaw, at saka naman itong si Oransa, at nagtatrabaho naman itong Team Sula. Palitan sila dito sa harapan para makakawala dito sa malaking grupo. So medyo maaga pa yan dahil matulin sila dito, gawa ng press pa yan. At yung kanilang ruta dito, paikot-ikot lang muna sila dito sa may Candon City, then papunta dun sa may San Juan. So total of race is 158 kilometers. So ito, Team Sol dito, pilit na kumakawala sa peloton. Danny Habarata ang nasa likuran din, Jomar Kamingaw, mga LCW ang nasa likuran naghahabol din. Joe Dayong lumabas din sa grupo para makakawala, umiiwas siya dito, pero si Danny Habarata ang nasa likuran, grabing bantayan yan. Binabantayan niya dito si Joe Dayong ng Team Gap, yung cycling team. At saka CCN Factory, si Talyer naman doon sa likuran, Talyera nasa likuran din, nagkabantay din na makakadikit din dito sa harapan. Pilit na kumakawala, pero ito si Joe Dayong umiiwas siya dito. Kayo naman magtrangko para di rin ako mapagod. Ito, may magwat tayo dito sa harapan, pero may dumikit na dalawa sa likuran. Dalawa ulit, marami na, inabot na. Saglit lang abutin dahil press na press po mga yan, dahil bago pa lang yung ating kanilang karera. Ito, may bumanat, Joe Dayong bumanat na naman, sumukli, MPT Drive Hub yung sa likuran, at saka itong Malaysian Rider, pilit na kumakawala dito sa peloton. Wala pa akong makakawala dito Mamaya natin malaman kung talaga ba silang lahat to ay makakatapos sa karera o buo ba yung ating peloton magkakarimatihan. Kaya si Joe Dayong dito aggressive, mukhang nito si Joe Dayong mukhang kondisyon yung kanyang lakas ngayon, dahil ang libanan siya dito hindi siya nagpapalikod-likod. Nung ibang karera, nung nakarang karera, puro likod dito si Joe Dayong, mukhang wala sa kondisyon, baga hindi nakikisama yung kanyang kondisyon sa sarili. Pero ngayon ay talaga nakipagbasagan ng mukha dito sa harapan, hindi nagpapalikod-likod. Mukhang kondisyon nga itong si Joe Dayong. At dahil nga ay naagaw sa kanya yung polka dot jersey, kaya dito ay mapipilitan siya na magtrabaho ngayon, dahil naagaw siya sa kanya ni Ronald Nakita yung kanyang polka dot jersey. At dito na nga ay may nabuo ng breakaway, kasama itong si Mervin Corpus, Ronald Oransa, Aidan James Mendoza, at saka itong si CCN Factory. So marami sila dito, may mga Malaysian Rider din dito sa breakaway. So di natin kilala yung ibang pangalan dito sa team breakaway. So mayroon sila dito ng special award sa $600 yata yung na premyo dito. So abangan natin kung sino ang kukuha dito sa kanila. Ito na, bumabanat dito MPT Drive Hub, nasa harapan, sinundan ng CCN Factory, Ronald Oransa. Ito kasama dito si Joseph Habinyar na team Excellent Noodles, at saka Dominic Perez, at saka ito si sa likuran yung Erickson de los Santos. So 15 man breakaway dito sa ating harapan. At may tatlo naman dito ang naghahabol, isang MPT Drive Hub at saka itong Gapyong Cycling Team, si Joe Dayong, at kasama naman ito si Paul Aquino ng Di Reyna, naghahabol dito sa ating 15 lead pack. Ito yung 15 lead pack nasa harapan, Dominic Perez, dinadala niya dito yung kanilang breakaway. Palitan lang sila dito patag na patag yung ruta, kaya makipagsabayan dito yung mga sprinter. Dahil patag Paul Aquino, malakas rumimate din itong si Paul Aquino ng Team Di Reyna. At hinahatak naman dito ni Joe Dayong, kasama naman itong si Naslim ng MPT Drive Hub. Ang isa sa sprinter din ng Pangasinan, itong si Ronald Oransa. Talagang lahat naman tayo ay gustong manalo at makamit yung 600
US dollar. Kasama dito sa ating 15-man breakaway, Ronald Oranza, Jong Monson, Mike Lugto, Mervin Corpus, Joshua Gatmaitan, Adjan James Mendoza, Ramon De La Cruz, Joseph Habiñar, Erickson de los Santos, Matt Lariosa, and Dominic Perez. Kasama rin ito si Carl Mande, and si Wihaya Riadja, and saka si Masli Muhammad Shawal, and si Mud Safi ng Xiaomi. Tuloy-tuloy lamang ang magiging pagpadyak ng ating 17-man lead group. Kanina ay 15, naging 14. At ngayon kumain naman sa lead group. Etong tatlong magigiting natin siklista, sumama na nga ho dyan. Etong si Dayong Ju. So yun nga coach, sumama na nga at dumikit na nga itong si Joe Dayong, Paul Aquino at itong si Naslim dito sa ating breakaway. So we have a 17-man lead pack at naidagdag nga sa isang malakas na sprinter. Ronald Oranza pa rin dito ang talagang nagpupursige siya. Yung napaka-agresibo dito ngayon. Nasa likuran naman itong si Naslim. At pangatlo, nakapula dyan si Mervin Corpus at humabol na makad itong si Erickson de los Santos ng Team Derena. Itong ating peloton sa pangunguna itong LCW, talagang tinatrangkuhan na naman nila itong grupong to para hindi tuluyang makalayo at makabawas man lang or makadikit. At nakikita natin kung ano nagiging kalamangan below the 4-minute mark between the main bunch and the peloton. So naputol yung ating breakaway sa ating 17 dahil kanina tatlo ang umagwat, nag-jump din itong si Joseph Habiñar dahil nga si Dayong Joe nagpapalikod. Kumbaga humahanap talaga siya ng diskarte dito dahil sabi nga niya sayang yung KOM jersey na naagaw, kaya dito naman kumbaga stage winner siguro ang gusto niyang kunin dito sa stage 11. At ito naman sa ating peloton ngayon, Araking Roque, ito palitan sila dito, parang hinahabol na dito nila yung mga nasa breakaway. Araking Roque ngayon nasa ating harapan ng peloton, siyang humahatak dito. At halos nagdadalang Joshua Gatmaitan ang nangunguna dito sa kanilang breakaway sa 8, kumbaga umaangat-angat siya dito siguro dahil nga ay nandito sila Corpus, Oranza, kaya inunahan niya dito sa harapan. So ito, nasa harapan ngayon si Joshua Gatmaitan. Mervin Corpus, hindi rin pumapayag talaga na matatalo itong si Mervin Corpus. Ito na, nagkakaribate na, mukhang nagkakaribate na mga kaibigan. Pumapaharap na itong si Joseph Habiñar, nasa likod ng Mervin Corpus. Ito na, Ronald Oranza, pabilis ito si Mervin Corpus, bigla bumigwa si Mervin Corpus, humahabol. Ronald Oranza, nasa harapan ng Mervin Corpus, humahabol pa rin. Ronald Oranza, sino kaya dito unang tatawid sa finish line? Ribate na mga kaibigan, umangat pa rin si Ronald Oranza, pero Mervin Corpus. Aantayin natin, no? Aantayin natin ang where we are. Ito yung ating vantage point. Nagbakbakan ang ating dalawang magigiting na siklista dito for the $600. At ito, meron na tayong napaka-interesting interview dito, no? Makikita natin si Mayor Ortega ng San Juan. Denise, take it away. So dito ngayon napansin natin si Dayong Do, kanina nagpahinga siya sa likuran kaya ito nag-jump siya ng solo. Ayaw talaga niya na may kasama siguro ngayon coach dahil nga kanina lumigot siya at ngayon nag-jump siya ng solo. Kumbaga hindi niya inaantay na yung mga kasama niya rito sa breakaway kaya naging siyam na ang nandito sa ating harapan. Ang tanong dito, kasamang White Mix, ididikit ba nitong mga LCW yung kanilang grupo doon sa ating breakaway? Talagang yan na naman, nangyayari na naman yung palagian nilang ginagawa. At tayo ay magbibigay pugay, no, sa pagkakapanalo ng $600 nitong si Mervin Corpus. At sa kanyang may bahay partner, Happy Mother's Day. 35,000 o yan. So patuloy pa rin ang ating 12-man breakaway. Kung umiinit na sila dito pero alam naman natin na talagang mahalaga ang finish line. Kaya dito, minsan yung iba ay talagang likod-likod muna, pasahero muna, kasama talaga yan sa loob ng karera. Kasama talaga yan dahil nga yun ang paraan din nila para merong preserve pa sila ng lakas. Philippines na meron siyang 36 points. Sumunod sa kanya ay pang-apat itong si Nikita Sulchenko na meron siyang 31 points. Pang-lima naman itong si Ryan Tugawin na meron na siyang 30 points. Yusef Al-Rifai na meron siyang 28 points. Sumiso Pasalan 27 points. Lee Jung-ho 25 points. Dave Montemayor na 22 points. And Marvin Mandak na meron siyang 22 points. At kasunod din ito, pang-11 naman sa ating green jersey general points classification. Ito nga si Bak Ryan Lago, sinundan ni Xiaomi Sapei
Sanili na meron siyang 17 points. Daniel Gold, 16 points. Tyler Honey, 15 points. Kyo Ming Ho na meron siyang 15 points. Benedict Soriano, 15 points. Noor Arip na meron siyang 15 points. Mervin Corpus, 14 points. Renz Michael Bondok, 11 points. At itong si Ronald Duranza, nasa top 20 ay meron siyang 9 points. Ay ang ating top 20. Maraming salamat sa iyo. Kasama ka pa, Jack. Pero ito, akala natin, nag-iisa itong si Dayong Ju dito. Habang bumabaybay tayo ng Santa Cruz, Ilocos Sur. Pero pagkakita ho natin, nandiyan lang pala, nandiyan lang. Wala hong 2 segundo siguro to na kalamangan na ginagawa dito nitong Gapyong Cycling Team Superstar na si Dayong Ju. Siya ho ang namamayagpag dito pero nabubugbog to, partner, nabubugbog. Tingnan natin kung siya ay magso-slow down. If he is going to slow down even just a bit at mamamasahero at sasama doon sa 12-man lead group, hindi ho natin nakikita na bumabagal itong si Dayong Ju. Ngunit pag tinignan natin ang ating distansya to the finish line, ito na naman ang kanyang nagiging sakit dito sa ating staging ng 2026 MPTC Tour of Luzon. Maagang umaatake. Maaga ho ang nagiging atake nitong si Dayong Ju at bumibitaw in the last 5 kilometers. And that is what we have observed when we talk about the 2025 MPTC Yellow Jersey winner na si Dayong Ju. Let's see if this is a very early attack at siya ba'y kakainin muna, siya ba'y kakainin muna. At nakita natin that was a sprint finish, that was the second sprint. Kaya pala umaatake, kanya umaatake itong si Dayong Ju para makakuha ng isang sprint winning. And he is on top right now. He is on the lead. Heading down to La Union. Pero 60 kilometers pa rin to kasamang Gomer. So ito, napakahirap na naman yung kanyang ginawa. Kumbaga sinulod na naman niya dito. Ayaw rin talaga siyang samahan. Gawa yung kanyang maintain. Kahit tutok ka, talagang pwede kang kumalas. Dayong Ju, hindi pa namamayagpag. 11 stages. Desidido ba? Etong si Dayong Ju na makakuha na isang stage. At sabi mo nga, kasamang Gomer, nahubaran na ng polka dot jersey. Itong si Dayong Ju, kung saan talaga namayagpag siya for about 10 stages. Pero kahapon, going to Besang Pass, nawala na pati itong yellow jersey dito kay Dayong Ju. So ito, tuloy-tuloy na siya dito sa kanyang breakaway. Ligo na nga siya dito para ay hindi talaga siya mag-overheat dito dahil napakainit yung ating panahon ngayon. Plus, kailangan talaga niya rin na pursigihin yung kanyang sarili dito dahil nga ito na yung paraan niya para makakuha ng stage winner dahil nga nakuha na siya ng jersey at napuntanan ni Ronald Kita ng Team 7-11. Sinong itong bumabakbak dito sa harapan ng ating peloton at kita mo nga naman, partner, kita mo naman to kasamang Danji, 33 seconds na lang kakain na ang ating Chasers Group sa nagiging kalamangan dito ng ating 12-man lead group. Grabe, Coach. Grabe ang init na nakikita natin dito sa... Ito na, hindi na tayo nagkakarinigan dito sa ating pagbo-broadcast dahil napakaingay, napakatindi ng ginagawang ingay. Dito ang ating mga siklista rito mukhang wala na. Marami na ako nakikitang nawawasak. Marami na ako nakikitang nawawasak na board. Danji, kakayanin ba? Kakayanin ba ni Dayong Ju na ituloy-tuloy ito knowing that this is gonna be perfectly flat? Ang magiging bakbak dito nitong si Dayong Ju. Ang gustong-gusto niya, itong mga ganitong karera. Titignan natin, Coach, kung papagbibigyan siya ng ating chaser dahil medyo lumalayo ng bagay itong si Dayong Ju pero malayo pa rin yung ating finish line. We have 53 kilometers away from the finish line. At traveling speed of 42 kilometers per hour ang ating lone breakaway. Ito ang ating defending champion from Gapyong Cycling Team. Ito nga si Dayong Ju. Magkakabantayan sa peloton, partner. Magkakabantayan also dito sa Chasers Group. Kung saan nakikita natin ang yellow jersey bearer na si Nikita Zulchenko. Tignan natin. Kasi nga, ang problema dito nitong si Dayong Ju, partner, wala na siyang mga kakampi. Wala na hong halos na mga taga-Gapyong Cycling Team.
no, na pwede pang makatulong dito kay Dayong Ju. Patuloy pa rin itong si Dayong Jo sa kanyang ginawang solo breakaway. Talagang ayaw niya talaga na sumama sa mga sprinter. At ito yung talagang naisip niya na paraan dahil wala na nga siyang maasahan sa kanyang mga kakampi. Kaya ito, talagang grabe yung ginawa nito. Parang lahat talaga ay gusto sana talaga niyang suluhin at tumuhin sa finish line. Pero medyo nauulot kaya dito kaya sa ating stage 11, kaya na kaya niyang masasagad dyan hanggang finish line. Makatutok ko tayo dito. Meron ho tayong isang nakatutok dito na camera group. Dito kay Dayong Ju. Ito ba ito bang si Dayong Ju tutuloy-tuloy ang kanyang magiging solo leader dito sa stage 11? Kapag umabot siya siguro sa mga last 20 na talaga at lumamang siya ng 3 minutes, baka sakaling pwede talaga niyang makakawala siya ng tuluyan. Pero malayo pa tayo kaya hindi pa talaga natin masabi kung siya na ba yung ating tatanghalin na stage winner sa ating stage 11. Nasa Palawan, La Union na ho tayo. Nasa Palawan, La Union tayo. And you can see his big effort right here, partner. Big effort na talagang tumiwalag doon sa chase group. Ayan o, namamayagpag as of this very moment. Itong si Dayong Ju, nag-iisa ho dyan sa lead. Itong si number 11, Dayong Ju. So dito natin napapansin talaga niya umaangat-angat na siya para siya makakausap dahil kanina pa to kumbaga napansin din natin to nung marami sila sa breakaway. Lumikod siya dahil ang inisip niya dito na hahanap lang ako ng talagang tamang timing para makakawala ako dahil kapag sasama siya sa sprinter, mahirapan din siya makikipagsabayan sa rematihan. So tama ngayon kasamang White Mix, kung hindi ka sprinter ay kailangan mo nga kumawala sa ating sa grupo para manalo. Dahil kung ikaw naman ay malakas mag-maintain at hindi kakayang habulin o dikitan ng ating breakaway, kumbaga may pag-asa kang manalo kesa sumama ka sa isang rematihan. Napakahirap din itong samahan sa breakaway dahil yung kanyang maintain kasi siyempre kapag Pinoy ang sasama nito, maaaring kakalas kahit tuto ka. Kaya ito madalas talaga siya sa kanyang breakaway ay walang kasama. So papayag naman kaya itong ating second group sa pangunguna nga ng mga big guns. Andito yung mga uhaw sa panalo. Andito nga itong si Ronald Oranza, Aidan James Mendoza. Ito, lumalamang na talaga unti-unti talagang lumalayo itong si Dayong Jo. Pero yung ating second group naman, inuunti-unti lang talaga siya dahil meron ding mga dalawang team na nandun sa second group. And we're talking about 6 minutes and 20 seconds. Ang nagiging kalamangan dito ni Dayong Jo versus the peloton. Mukhang hindi napapagod. Etong si Dayong Jo. 11 stages, hindi pa namamayagpag, hindi pa nakakakuha ng stage win. At yun nga, nahubaran pa ng polka dot jersey. Pero itong ating mga chasers group partner, desididong-desidido to. Na makahabol dito kay Dayong Jo. Maaga pa ang boxing partner, Pero kumbaga sa basketball partner, tayo nasa fourth quarter na. Tayo ay nasa fourth quarter na, magkakabakbakan na yan. Mamaya-maya lang, yan ang ating aabangan. Ang peloton medyo natatambakan na ng bagya. At 5 minuto ang hahabulin against Dayong Jo. Pero itong ating chasers group partner, 14 kilometers 14 kilometers na lang ang ating babaybayin bago natin makita ang itong mga namamayagpag na ating mga siklista dito sa San Juan in La Union. Ito, partner, mukhang kumakain ang ating chasers group dito, partner. 30 seconds lang ang nagiging kalamangan dito. Kumain na ng 9 na segundo. Itong ating chasers group, masasagot na natin ang ating katanungan. Mamamayagpag ba? Iisa ba? Pagdating sa dulo nitong si Dayong Jo. At tatlo tayo, we are one in making that the answer na mukhang hindi yon ang mangyayari dito, partner. Napakahaba pa, lalong-lalo na pagdating natin doon sa 10-kilometer mark to the finish line. 12 kilometers to the finish line, magkikita-kita tayo dito. At ito nga ang ating chasers group na pag pinagsama-sama mo sa isang koponan, partner, napakahirap
napakahirap talunin ito. Lalong-lalo na kung team general classification ang ating pinag-uusapan. Pero ngayon nga, iba-iba, no? Iba-iba ang kanilang mga uniforme. Makikita natin ang peloton dito. Kumakain ba? Lumalapit ba sa Chasers Group? 9 kilometers to the finish line. Solo leadership. Pinapakita dito nito si Dayong Ju. Ang Gapyong Cycling Team Superstar from South Korea. Lumiliit na po. Lumiliit na ang ating nagiging distansya dito. This is a very short distance. And ito, naka-attack mode. Partner, naka-atake na ang nagiging mode dito. Nitong si Dayong Ju. He's a known sprinter, partner. He is a known sprinter. Pero alam niya, nararamdaman niya na merong gustong kumain sa kanyang kalamangan. At napakagaling at napakalalakas noong mga sprinters na nakikita natin sa Chasers Group. Okay, ito na mga kaibigan. Last 8 kilometers away from the finish line. Magkakaroon kaya tayo dito ng nagbabaga, naglilian at nag-aaway na ribatihan sa pagitan ni Ronald Duranza, Melvin Corpus, Aidan James Mendoza. Yan ang ating abangan sa last 1,000 meters. So kaabang-abang yung ating Seds 11 ngayon. Nandito mga sprinter natin. Siyempre, nandito si Aidan James Mendoza, Dominic Perez, Mervin Corpus, Ronald Uranza. Ito yung mga inaabangan kanina ng mga sprinter. Sayang hindi napasama si Kamikaze Moves. Malaki-laking oras pa to ang nakikita natin dito, partner. 7 kilometers pa to. Pero tulad nga ng sinabi nyo, kanina kumain na 30 seconds. Ngayon lumaki na ulit. A minute and 3. Nagpapakitang gilas nagpapakitang gilas. Ito ba ang tunay na lakas nitong si Dayong Ju? Siya ho ay nag-iisa. 7 kilometers our distance to the finish line. Almost 50 kilometers ang tinatahak nitong si Dayong Ju, nag-iisa. Wala siyang pakialam, partner. Wala siyang pakialam. Hindi niya kailangan ng kausap. Dahil nga wala nang gustong magtrangko sa kanila dito, kaya nagkakaiwasan na sila dito. Si Joseph Fabian, nagpapalikod na siya dito. 8 seconds, partner. Lumiliit ang naging kalamangan dito nitong si Dayong Ju. Pero halos 1 minuto pa rin to, heading to the final 5 kilometers. 1 minuto pa rin to, 58 seconds to be exact. Kalamangan ni Dayong Ju against our 8-man Chasers Group. Our 8-man Chasers Group, tuloy-tuloy ho, sumusubok na kumain itong ating Chase Group. 4 kilometers distance to the finish line. Susubok. Tingnan natin sino tumatrangko dito kasamang White Pig. Naslim ang humahatak na dito dahil siya ang inasahan dito sa second group, pero hindi rin niya pwedeng ubusin dahil ang sabi niya, ririmate rin ako pagdating sa finish line. At yan ang ating mga abangan dito. 4 kilometers. 4 kilometers kasamang Danji. Tutuloy-tuloy kaya itong si Dayong Ju dito sa San Juan finish line. Unpredictable, coach. Unpredictable. 50 seconds na lang ang gap nitong si Dayong Ju. Pero meron pa tayong 4 kilometers away from the finish line. Malayo-layo pa to, coach. Kaya may possibility talagang hindi papayag. Sa palagay ko lang, hindi papayag itong grupo nila Ronald Uranza na makawala at hindi nila abutan ito nga si Dayong Ju. At yan ang pinagdadasal ng napakaraming mga fans ng mga Pilipino na nandito ngayon. They are here right now. Of course, na-excite sila makakita ng isang napakatinding sprinter tulad ni Dayong Ju. Pero ang kanilang pinagdarasal, sana'y Pinoy. So we have 2 kilometers away from the finish line. Kapit lang mga kabarangay. Kapit mga kapadyak. Malapit na tayong matapos dito sa ating stage 11. Kaabang-abang yung ating solo breakaway dahil napakahirap yung kanyang ginawa. Nag-iumpisa siya sa last 60 kilometers to the finish line hanggang umabot siya sa 2 kilometers to the finish line. Ito na kaya yung tamang pagkakataon niya sa stage 11. So ito na yung ating peloton. Umaangat na itong si Joseph Pabinyan. Mukhang umaatake na itong si Joseph Pabinyan dahil walang pangremate itong si Joseph Pabinyan. Kaya umatake siya dito sa ating second group. Umagwat na itong si Joseph Pabinyan. Tingnan natin kung makakadikit pa yung ating chaser dito kay Joseph Pabinyan. Or madidikitan niya itong si Joe Dayong. So, mamaya-maya lang, partner. Mamaya-maya lang may kita natin kung maghihiwa-hiwala yung ating Chasers Group. Mababasag ba itong 8 na to? Sinong susubok na humabol dito kay Dayong Ju? Lampas ng halos 1.5 kilometers na lamang to. Ang ating inaabangan dito sa pagdating ng ating mga siklista. Sila mga kaibigan, Joseph Pabinyan sumusubok talagang lumayo dito sa ating chaser dahil wala ng pang-remate itong si Joseph Pabinyan. Kaya sumubok siya kumawala dito sa ating chaser. Tingnan natin kung makakalayo siya doon sa ating grupo ni Mervin Corpus or madidikitan niya itong si Dayong dahil malapit tayo sa finish line. So kaya
ang unang tatawid sa finish line? Joe Dayong, Joseph Pabellar o ang grupo nitong si Ronald Duranza? Kailangan ni Joseph Habanyar dito mas mataas yung kanyang speed para dumikit kay Juda yung dahil napakahirap to, kumbaga pagod to, pero napakasulit ito kapag dumikit dahil nga walang pangrimate si Habanyar, kailangan niyang lumabas doon sa mga sprinter. 1.5 kilometers distance to the finish line, partner. Mukhang humahabol. Mukhang sumusubok humabol itong si Habanyar. Pero itong si Dayong Joe, talagang desidido partner. Alam niya, malapit na. No, malapit na sa finish line. Tignan natin ano ang nagiging distansya dito ng ating chaser group. Ayan o, sumusubok na tumiwalag. Itong si Joseph Habanyar doon sa kanyang 8-man chase group. Tignan natin, partner, tignan natin. Okay, last 1,000 meters away from the finish line. Mukhang aabutan na ito si Joseph Pabellar. Hatak-hatak kayo ng go for goal itong grupo ni Melvin Corpus. Mukhang naka-ready na sa attack mo dito nga grupo ni Melvin Corpus, Aidan James Mendoza, Ronald Duranza, Nastin at itong si Erison Dos Santos. Napakahirap yung ating solo breakaway dahil naghabol na itong team Go for Gold dahil nandyan rin si Aidan James Mendoza yung kanilang re-remate. Kaya abangan natin sa ating stage 11 kung nandito naman kaya Juda yung ng team Gapyong. Ayan na mga kaibigan, last 800 meters away from the finish line. Madidikit pa kaya itong si Joe Dayong. Mukhang malayo ng agwat itong si Joe Dayong dito sa grupo ni Melvin Corpus, Ronald Duranza, Aidan James Mendoza, Dominic Perez. Medyo malayo na nga mga kaibigan. Natatanaw natin dito sa ating drone shot. Sa palagay nyo, makakadikit pa kaya yung grupo ni Melvin Corpus or mauuwi sa isang rimatihan? Grabe yung ating solo breakaway, talagang hindi siya pumapayag dito pero hindi pa tapos ang ating laban habang tumatakbo, umiikot yung ating gulong. Hindi pa tapos talaga kaya ito patuloy pa rin na pumipig at pumapadyak. Ito si Duda Yung ng Team Gapyong. 32 seconds o, pinag-uusapan natin dito, going to the final 1 kilometer. Yan o ang nagiging kalamangan. Ito si Dayong Joe dito. 32 seconds o. Joseph Habanyar going to the final 500 meters, partner. Mukhang namamayagpag itong si Dayong Joe dito, partner. Mukhang namamayagpag itong si Dayong Joe. 500 meters to the finish line, Dayong Joe dito at napakahirap yung kanyang ginawa. Nag-umpisa sa 60 kim papunta dito sa ating finish line at napakaganda yung ating Vance Perez kung inabot siya dito pero hindi na siya pumapayag rito na abutan. Tinutuloy-tuloy niya dito at nasa grupo naman natin yung mga sprinter. Hindi na siya nagpapadikit dito sa kanyang solo breakaway at umangat na itong si Juda yung sa kanyang kamay. Sabi niya, akin na to, tumatayo at grabe, walang nakahabol dito kay Juda yung ng Team Gapyong. Tinuloy niya rito hanggang dulo yung kanyang solo breakaway. Napakahirap yan. Eto na mga kaibigan, magaganap ang isang rimatihan dito sa ating likuran mga kaibigan. Ayan na! Ayan na! Nasa Mabalay sa natin umabot! Dominic Perez nasa harapan nila! Umabot! Ronald Duranza, Melvin Corpus! Out! Mukhang Malaysian rider ang unang tumawag sa finish line! I-check natin mga kaibigan, i-check natin kung anong nangyari. Kung ano nga ang ating final result, kung sino ang unang, ikalawang tumawid, ikatlong tumawid sa ating sa finish line. Tignan natin kung ano nangyari dito. Mukhang nakahabol, pero Dayong Joe ang nanguna. Dayong Joe ang nanguna. This is for the number. This is for the team general classification. Tumabi tayo, hindi pa tapos ang nagiging bakbakan dito. Ito ang nagiging rematihan ng ating peloton. This is the third group. Umusog-usugo tayo. Medyo kumukuha pa ng magandang numero itong ating malaking grupo na ito patungo dito sa finish line. Grabe yung ating bakbakan ngayon.